Para sa akin, hindi ang pagkababae o pagkalalaki ng isang tao ang nagsasabi kung sino ang karapat-dapat mamuno sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang taong ito ay mayroong panindigan sa tamang moralidad para sa kabutihan ng pangkahalatan. Kailangan din ng puso at dedikasyon na magsilbi sa taong bayan at maging gabay sa bansa tungo sa kaunlaran, hindi lamang ekonomikal, pati sa paglinang ng moralidad ng mga Pilipino. Pwedeng pamunuan ng babae ang Republika ng Pilipinas. Wala naman na iba sa babae sa lalaki. Siguro yung mga bagay, pero sa mga pag-iisip, sa pagsasalita, wala naman na iba. Pwede siyang pamunuan. Nung huling natatandaan ko, ang huling presidente ng babae, wala iba si Cory Aquino. Nung panahon niya, magulo lang. Mali pala. Ang huling presidente pala, si Gloria. Mas nagandahan ako sa administrasyon ni Cory, kaya pasensya eh. Okay. Kaya, kung ako, okay lamang muna babae sa Republika. Sa aking pananaw, karapat-dapat na mamuno sa ating bansa ay isang babae. Isang magandang halimbawa ay ang pamumuno ng ating dating Pangulo na si ex-President Corazon Aquino. Napatunayan niya na ang isang babae ay may magandang katangian bilang isang leader at bilang isang mapagmahal na anak, asawa, at maging mabuting ina sa kanyang inang bayan. Higit sa lahat, siya ay naging ehemplo ng isang matapang na babaeng leader na humaharap sa lahat ng mga pagsubok ng bayan. Ako'y naniniwala na lahat ng maaaring magawa ng isang lalaki ay kaya ring gawin ng isang babae. Marami nang naging pagsubok sa ating bansa at hindi naman naging batayan kung ikaw ay isang babaeng leader o isang lalaking leader. But higit sa lahat, ako'y may paninindigan at may paniniwala na mas karapat-dapat maging pinuno ng bayang Pilipinas ay isang babae. Maraming salamat. Dapat ang babae sa aking pananaw na mamuno sa Pilipinas. Maraming mga katangian ang babae na kaya nilang ipamuno, maging ehemplo, maging isang tinitingala na leader o mamumuno. Pwede rin ng babae dahil nandun na yung mga halo-halong karakter na compassionate, maintindihin, maunawain, makarisma, mamuno dahil sa kanyang tahanan pa lang, dahil siya na mismo ang namamahala sa bahay. Kung ang isang mamumuno ay babae at isang ina, ganap siya na ina dahil naayos niya kung paano niya ipatakbo ang pamumuhay ng kanyang mga anak at ang pakikisama sa asawa. Hindi rin masama kung siyang mamuno kung isa sa karakter niya ang isang matatag na leader, isang focused at alam niya kung ano ang pangangailangan ng tao. Kasi kung ina siya at kasabay na isang leader, alam niya kung ano mga pangangailangan ng tao.
Tapos, hindi naman din masama kung lalaki. Pero sa ating mga experience, sa ating karanasan, sa history, syempre mas dominante ang lalaki. Kaya rin naman maging dominante ng babae. In a good way. Tapos, kung pagiging decisiveness din, or being decisive, kaya rin ng babae yan. Kung I would recall yung latest na napanood ko, The Iron Lady, I think, sa isang ehemplo ni Margaret Thatcher, pwede yung babae. At, knowing na ang babae, walang sayang sa babae. Kaya niyang i-utilize lahat ng resources. Kaya niyang mamuo siguro ng isang laruan gamit ang isang toothpick. Pwede rin siya maging survivor. Kahit saan mo siya ilagay, anumang aspeto ng gobyerno, politika o hindi, kaya niyang mabuhay. At ang babae kayang tumayo sa sariling paa. So kung siya man ang maging leader sa bansa natin na 900 something million, madali lang yun. Pero, hindi magagawa niya lahat ito mag-isa. Siyempre, marami ding kailangan na tumulong sa kanya, sumuporta. Tulad din na isang ina, nang kailangan ng suporta ng pamilya. So, siya ang ina, kung siya ang leader, at tayo yung pamilya. Para sa akin, karapat-dapat ang kababaihan ang mamuno sa pamahalaan natin ng Pilipinas. Unang-una, hindi lamang ang mga kababaihan ang may sapat na kaalaman sa pamumuno ng isang bansa. Marami ring kababaihan ang may sapat na kakayahan at kaalaman sa pamumuno sa isang bansa. Sapagkat ang pamumuno sa isang bansa ay isang responsibilidad, malaking responsibilidad na nakapatong sa kanilang mga bansa. Bilang isang babae, dapat ikaw ay may sapat na kakayahan at kaalaman, at pinakamahalaga ay ang puso sa paglilingkod sa sambayanang Pilipinas. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pananalalig sa Diyos at ang paniwala sa pagpapatakbo ng pamilya ay nasa kababaihan. So para sa akin, karapat-dapat ang isang babaeng mamuno sa pamahalaan ng ating Pilipinas. Oo, karapat-dapat ang mga babae na mamuno sa ating bansa. Gaya ng mga lalaki, kaya rin ng mga babae na mamuno ng mahusay sa isang lugar. Mas nabibigyang pagkakataon lamang ang mga lalaki noon. Kaya, mas maraming leader ng mga lalaki. Pero kung bibigyang pagkakataon ng mga babae, naniniwala ako na kaya din nilang patunayan ang kanilang mga sarili. Hindi sapat ang kasarian upang sukatin at malaman kung gaano kagaling at gaano kahusay at gaano katalino ang isang tao. Kaya naniniwala ako na ginawa tayong pantay-pantay ng Diyos at hindi sapat na batayan ang kasarian, kaya hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon sa kung babae o lalaki ang isang tao sa larangan ng politics. Kaya naniniwala ako na kaya ng mga lalaki, kaya rin ng mga babae na mamuno sa bansa. Maraming nagagawa ng lalaki na hindi pwedeng gawin ang babae. Ang isang padre de pamilya, kahit ano, iba ang lalaking magdala ng pamilya. So, kaya,
ang pamahalaan natin, ang dapat magpamuno ay isang lalaki, hindi ang babae. Ang babae ay kinuha lang sa tadyang ng lalaki. Ano lang tayo, support lang tayo dapat. Ang babae ay dapat, ang role ng babae ay dapat ay support. Susuportahan ang padre de pamilya. Kaya, sa akin, walang karapatang mamuno ang babae sa pamamahala ng Pilipina, ng bayang Pilipinas. Walang karapatan ang babae. Dapat, kahit papano, dapat ang lalaki ang dapat mamuno. Sa akin, hindi dapat mamuno ng bansa ang isang babae. Dahil, una, talagang hindi sila pinanganak na leader o puno ng bayan. Maraming hindi nila magagawa na katulad ng isang lalaking puno ng bansa. Katulad ng sa larangan ng digmaan, hindi maaari ang babae na mamuno ng mga puwersa ng pamahalaan. Halimbawa, noong panahon ng Katipunan, although wala namang babaeng namuno ng bansa. It was mga lalaki, sila Ginaldo, sila Bonifacio. Pagdating naman sa politika, mangilan-ngilan lang ang namuno, pero para sa akin, hindi sila kasing tagumpay ng mga lalaking namuno. Ibig sabihin, mas palpak sila kaysa sa mga lalaki. Katulad ng si Cory, malambot ang puso. Pagkatapos meron tayong problema sa mga kapatid natin sa Mindanao, yung mga Muslim. Hindi po pwede ang malambot ang puso dyan. Kailangan matapang. Ang tapang nakikita sa lalaki, hindi sa babae. Kung sa mundo, mangilan-ngilan lang naman ang mga babaeng namuno ng bansa. Banggitin ko ang mga pangalan nila. Si Thatcher, si Golda Meir, si Indira Gandhi, si Benazir Bhutto. Kumpara sa mga mas nakararami o mas marami ang mga lalaking namuno ng bansa kaysa mga babae. Dapat na babae ang mamuno ng pamahalaan ng Pilipinas. Sapagkat nung panahon ni Tita Cory noong 1986, siya ang nagpabagsak ng pamahalaan ni Marcos na diktatura. Kaya dapat lamang na ang magpatuloy ng kanyang legacy ay isang babae. Batay sa aking mga nakapanayam, marami sa kanila ang sang-ayon na ang babae ang karapat-dapat na mamuno sa pamahalaan ng Pilipinas.
Tama ang kanilang mga kadahilanan na meron talaga silang kakayahan. At dahil likas na sa ating mga kababaihan na maging ina. At dahil sa pagbabago ngayon ng panahon, kayang gawin ng mga babae ang kayang gawin ng mga lalaki. Ngunit dalawa sa kanila ang hindi sang-ayon sa pagkakaroon ng babae bilang pinuno. Tama rin ang kanilang kadahilanan. Kung minsan kailangan maging matapang, ngunit malumanay, likas sa ating mga kababaihan na maging malumanay at magkaroon ng malambot na puso. Sa aking opinion naman, karapat-dapat na ang babae ang mamuno sa pamahalaan ng Pilipinas dahil una, sila ay matalino. Isang magandang halimbawa nito ay si punong ministrong Margaret Thatcher ng Inglaterra. Dahil sa kanyang talino, nanalo sila laban sa mga taga-Argentina noong late 1970s. Ikalawa, sila ay matabang. Isang magandang ehemplo nito ay si Gabriela Silang, na nagpatuloy ng pag-aalsa ng kanyang asawa laban sa mga Espanyol. Dahil ginusto rin niya ang kasarinlan ng kanilang lugar, kaya nakipag-alsa rin siya laban sa mga taga-Espanya. At ikatlo, kung anong kayang gawin ng lalaki, kaya rin gawin ng babae. Ngunit, may limitasyon sa lahat ng bagay. Hindi naman lahat ng kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. At hindi naman kayang gawin ng lalaki ang kayang gawin ng babae. Pero pareho silang may kakayahang mamuno. At pareho silang magaling doon. Ayon nga sa isa kong ang kapanayam, hindi talaga batayan ang kasarian sa kung sino ang dapat mamuno. Sa isa sa mga unang lipunan ng tao, tipo bang patriarchal society o ang mga pinuno ay kadalasan at karaniwang lalaki. Dulot ng kabaguhan ng panahon, maraming mga babae ay nagtanggol ng kanilang karapatang bumoto, makipaglaban, at kung ano-ano pa. Muli, para sa akin, karapat-dapat na maging pinuno ang isang babae dahil una, sila ay may angking talino. Ikalawa, sila ay matapang, kahit malambot ang kanilang puso. At ikatlo, kaya nilang gawin ang kayang gawin ng mga lalaki.